Sa buwan po na to, ang tema po natin ay After God's Own Heart or pusong nakaayon sa Diyos. So ano po ba yung pusong nakaayon sa Diyos? Pero para mas maunawaan po natin at makita natin kung ano yung pusong nakaayon sa Diyos, talakayin po natin ano po ba yung pusong hindi nakaayon sa Diyos? Ano po ba yung pusong malayo sa Diyos? Sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay, sa atin pong mga pag-examine sa mga bagay-bagay sa paligid natin, tayo po ay kadalasan palagi po nating inaaral kung ano po yung maganda sa hindi, ano po yung masama sa mabuti, tama ba to o mali, or maayos ba to o hindi. Palagi po yan sa araw-araw, palagi po nating inaaral ang mga bagay na to. At sa passage po na mapapakinggan po natin, nawa po ay ito ay mangusap sa atin at mag-lead sa atin to search within our hearts at makita natin kung ano po ba yung kalagayan ng puso natin sa Diyos. Kamusta po ba ang puso natin para sa Diyos? So ang title po ng message natin ngayon ay A Heart Far from God. So ang pusong malayo. Paggalang sa salita ng Diyos, basahin po natin sa 1 Samuel chapter 15, verse 22 to 23. Sabi po dito sa verse 22, And Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Tayo po ay manalangin na manaming Diyos na pinakadakila sa lahat. Tunay po na lumalapit kami nagpapakumbaba at tunay na mangusap po kayo sa aming mga puso, sa aming mga isip, Lord. At tunay po na mamuhay kami ayon po sa inyong kaluguran, nakaayon po sa inyong kalooban. Muli, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo lahat. So ano po ba ang pusong malayo sa Diyos? Bago po tayo pumunta sa ating mga puntos, alamin po muna natin ano po ba yung nagaganap o yung nangyayari sa 1 Samuel chapter 15. Pakinggan po nating mabuti. Sa chapter 1 po, sinabi ni Samuel kay Saul, Isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. Kaya't pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. So may message po si Saul galing po kay Yahweh. May message po si Samuel kay Saul na galing po kay Yahweh. Ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilalabas ko sa Ehipto. So, lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat, wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. So kaya tinipon po ni Saul yung mga kawal sa hukbo po nila. Umabot po ito ng 20,000 na soldiers. Bukod pa po yung 10,000 na kawal buhat sa Juda. So bale 30,000 na kawal yung pinangunahan ni Saul. Pinangunahan ni Saul ang buong hukbo at sila ay pumunta sa lungsod ng Amalekita. Tapos mababasa po natin dito sa verse 7. Sabi po dito sa verse 7, Sinalakay ni na Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Avila hanggang sa Sur, sa silangan ng Ehipto. Nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit, binihag ng buhay si Haring Agag, yung hari po ng mga Amalekita. Hindi rin pinatay ni na Saul ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi na mapapakinabangan pa.
So, kinuli nila ng buhay si Haring Agag at kinuha rin nila yung mga livestocks ng Amalekita. So makikita po natin dito na may mali or hindi ginawa ni Saul kung ano yung iniutos sa kanya ng Diyos. At hindi po ito nagustuhan ng Diyos. Ang pagsuway na ito ay hindi nagustuhan ng Diyos. Nang malaman ito ni Samuel, ay siya rin po ay nagalit at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. So bakit po kaya ito yung naging pagkilos ni Haring Saul? Ano po kaya ang kanyang motibo sa kanyang mga ikinilos at mga desisyon? So dito po natin makikita kung ano po ba yung behavior ng isang pusong malayo sa Diyos. A heart far from God, sa atin pong unang puntos, a heart far from God is a heart that has a partial obedience. A heart that has a partial obedience. Isang puso na ang pagsunod ay hindi buo. Sabi po sa verse 12 to 15, kinabukasan si Samuel, maaga siyang bumangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling monumento. At pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul, ay binati siya, pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya. Itinanong ni Samuel, ano itong naririnig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka? Sumagot si Saul, kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin. So dito po natin makikita na sa passage na ito, sobrang proud pa si Saul dahil natalo nila ang mga Amalekita at nagpatayo pa nga siya ng sariling monumento sa Carmelo. Agad-agad ay nagpatayo siya ng sariling monumento sa Carmelo. Para saan po ba ang monumento? Ang monumento po ito po ay isang pagkilala sa isang tao. Kaya sa context po na ito po ay pagkilala kay Saul dahil nagtagumpay sila sa paglusob sa Amalek. Ito ay para i-honor ang sarili at hindi para sa Diyos. So makikita po natin yung motives ni Saul dito. Siya ay nagpatayo ng monumento para i-honor ang sarili at hindi para sa Diyos. At pagkatapos nito ay nagpunta si Saul sa Gilgal at sumunod naman si Samuel sa Gilgal. At sabi po sa verse, nang makita ni Saul si Samuel ay binati pa niya ito at sinabing sinunod niya lahat ang ipinag-uutos sa kanyang Diyos. Kung isipin po natin, si Samuel po, magdamag po siyang nanalangin dahil dun sa bad news na nalaman niya. Siya po ay galit at talagang nagdadalamhati sa ginawa ni Saul. Tapos magkikita po sila. Tapos nagsalubong po sila, proud pa po na binati ni Saul si Samuel. Nakapatid, Brother Samuel, nagtagumpay ako, ginawa akong lahat yung sinabi ng Diyos. Kaya naitanong po ni Samuel, nagtanong po si Samuel, ano itong mga naririnig kong iyakan ng tupa at unga ng mga baka? Sumagot si Saul, kinuha kasi yan ng mga tauhan ko sa Amalek para ihandog kay Yahweh. Maganda po na alamin po natin, bakit po ba naitanong ni Samuel kay Saul yung mga tupa? Bakit po napansin or sinita ni Samuel yung mga tupa? Ito ay para hindi tanungin si Saul kung para saan ba yung mga tupa. Kung para saan ba nila ito ihahandog. Tinanong po ito ni Samuel kay Saul dahil ang meaning po niya doon, bakit nandito tong mga tupa na to? Anong ginagawa ng mga tupang ito dito? Lahat ng mga livestock, bakit ito nandito? Hindi ba ang utos sa'yo ay wasakin lahat, kabilang na yung mga livestock ng Amalek? Patayin, puksain lahat. Pero bakit nandito ito ngayon?
hindi nila sinunod ang utos ng Panginoon sa kanila. Ang utos po is devote to distractions, puksain lahat, i-dispatch lahat. Pero bakit nagtira pa sila ng mga livestock? At hindi lamang po iyon, hinuli pa nila ng buhay si Haring Agag. So, in relation po today, paano po kaya kung kasama tayo doon sa paglusob ng mga Amalekita? For example po, kasama tayong lulusob doon, kasama ng mga Israel. Tapos, paglusob natin, so lumusob po tayo, nakita po natin yung mga ari-arian nila, nakita po natin kung ano meron sa kanila. Tapos nakita po natin yung mga Amalekita, may Rolls Royce. Tapos ang instruction sa atin, wasakin lahat. Kung na-imagine nyo po, may hawak po tayong maso habang hinihimas yung Rolls Royce. Yung magandang kotse. Pwede nating sabihin na, Lord, sayang naman yung Rolls Royce na to. Bakit sisirain? Pwede pa namin tong itabi. Baka Lord, pwede namin itabi na lang, magagamit namin sa misyon. Mas marami kaming maaabot at para sa'yo din naman yung gagawin natin. Sa tingin nyo pa mga kapatid, sa ganong kaisipan, sa ganong behavior po ba, nasa tama po kaya yung puso natin? Na parang mas tinitingnan pa natin kung ano yung mainam, preferable, kaysa sa kung ano po ba yung prescriptive, ano po ba yung inutos sa atin ng Lord. Hindi Lord, parang mas maganda kasi to. Parang mas pwede pa nating magamit sa mainam na bagay. Kaya mainam po na siyasatin po natin, ano po ba yung preferable lang sa prescriptive? Ano po ba yung mainam lang sa kung ano talaga yung dapat na pinapagawa sa atin ng ating Diyos. Naalala ko po yung isa pong kapatid sa pananampalataya, kasel member ko po dati. Nakakilala po siya sa Lord, nakaranas ng pagbabago, at nakaranas siya ng pagbabago sa buhay niya, at itinigil na po niya mag-bisyo. Then one time, nagtanong po siya sa akin, bro, ano nang gagawin ko dun sa mga bisyo na naiwan sa akin, yung mga vape, marami pa daw siyang accessories, tools, batteries, sayang naman daw. Sabi niya sa akin, what if ibenta niya, then yung mapagbebentahan niya, pambibili niya ng pang-devotion, Bible, ganito ganyan. So, sabi ko, parang may maganda naman yung concern mo, pero sabi ko, kapatid, itapon mo na lang, i-dispatcha mo na lang. Kasi, since nakalaya ka na sa bagay na yan, huwag mo na rin hayaan na may iba pang matrap sa kasalanan na yan. At yung concern mo, although maganda naman, pero ipanalangin natin sa Lord dahil merong mas magandang paraan na gagawin ang Lord to provide our needs, lalo na sa pananampalataya, lalo na po sa pagsunod sa Diyos. Kaya sumunod po tayo ng buong buo at puksain na po natin, wasakin na po natin ang mga dapat alisin sa buhay natin. Ano po ba yung pinapabitawan sa atin ng Diyos? Partial obedience is also a disobedience. Partial obedience is also a disobedience. For example, ang utos ng Lord sa atin ay magpatawad. Pastor, brother, nagpapatawad naman ako. Pero yung isa lang talaga na yun, hindi. Ang grabe kasi yung ginawa niya sa akin, hindi ko makalimutan. Partial obedience is also a disobedience. Active naman ako, brothers, sa church, naglilingkod, nagsuserve, nag-worship. Pero hindi ko lang talaga maiwasan yung isang bagay na yun. Hindi ko maitigil. Partial obedience is also a disobedience. Kaya, siyasatin po natin ang ating pong mga sarili, ating pong mga puso. Para po sa second point, ano po ba yung pusong malayo sa Diyos? Ang pusong malayo sa Diyos ay nire-reveal ng mga excuses. Excuses reveals a heart far from God. Excuses reveals a heart far from God. Sabi po sa verse 16, sinabi ni Samuel, tumigil ka. Pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh. Ano iyon? Sinabi ni Samuel. Sinabi ni Saul, tanong ni Saul,
Sinabi ni Samuel, noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw na ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masasamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. So nire-remind po ni Samuel si Saul sa kung ano ba talaga yung purpose na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ano po ba dapat yung ginawa niya sa utos ng Diyos? Dito ka nang galing, inappoint ka ng Diyos na maging hari para i-lead ang Israel sa pagsunod. Sa pagsunod. Pero saan na kayo papunta? Sabi po sa verse 19, bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Makikita po natin dito na si Saul ay patuloy na gumagawa ng excuses sa kanyang disobedience para depensahan ang hindi niya pagsunod sa Diyos. Ang palaging palusot ni Saul, ginusto ng mga tao, ng mga tauhan niya, na kunin ang mga livestock ng mga Amalek at iyon daw po ay ihahandog sa Diyos. Sa kultura po kasi ng ENE people, kapag mayroon pong mga wars or gera, kung sino po yung mananalo, ang prize po nila is to plunder. Magpa-plunder sila dun sa natalong bayan. So kukunin nila lahat ng mga ari-arian, livestock, ginto, pilak, lahat. Kukunin nila. So yun po yung nakasanayan ng mga tao nung panahon po na ito. Kaya sinabi ni Haring Saul na ginusto ng mga tao na kunin yung mga livestock ng mga Amalekita. So ito po yung palusot ni Haring Saul. Pero, since siya po yung nagli-lead sa Israel, hindi naman po kukunin ng mga kawal yon kung wala pong pahintulot niya. Hindi po ba? Hindi naman po yun kukunin ng mga kawal kung hindi po niya pinahintulutan. Kaya accountable pa rin po si Haring Saul sa ginawa ng mga kawal. Those that are willing to justify themselves are commonly very forward to condemn others. Sa kagustuhan ni Saul na depensahan ang sarili niya, Saul blames other people. Ipinapasa niya yung sisi sa ibang tao. Madepensahan lang ang kanyang sarili. Anong puso po ang pinapakita ni Haring Saul dito? Impenitent heart. Ano po ibig sabihin ng impenitent heart? A heart that is hard, unrepentant, and unwilling to change. Isang pusong ayaw tumanggap ng correction, ayaw tumanggap ng pagtatama, ayaw tumanggap ng pagkakamali, at ayaw din magpabago. Pusong matigas. Sa kagustuhan ni Saul na depensa ng sarili niya, he blamed others. Ganito na po katigas yung kanyang puso. In relation po sa atin ngayon, sa atin pong buhay pananampalataya, kailan po yung pagkakataon na nakatanggap po tayo ng correction, pero gumawa lang po tayo ng mga excuses? Kailan po yung time na nakagawa po tayo ng pagkakamali or kasalanan, pero isinisisi natin sa iba o sa sitwasyon na kinaharap natin? Gumagawa lang po ba tayo ng mga excuses? Or nagdadahilan na lamang po ba tayo kapag nakakatanggap po tayo ng correction? Kadalasan nga po ay kinukumpara pa natin yung sarili natin sa iba.
Mas mabuti naman ako kaysa dun sa iba. Mas marami naman akong ginawang tama kaysa sa iba. Bakit yung mali ko yung nakikita? Bakit ako yung kinokorek dito? Kaya palagi din po natin i-check ang heart natin bago tayo gumawa ng anumang excuses. Tanong po natin sa sarili natin, base sa mga ikinikilos, base sa mga iniisip natin, naging tapat ba ako sa Lord? Naging faithful po ba ako sa Lord? Nagpapakita ba ito ng pagiging tapat? Bago tayo gumawa ng mga evaluation, consideration, ganito, ganyan. Ang unang tanong po natin sa sarili natin, naging tapat ba ako sa Diyos? At para po sa ating third point, God desires obedience over sacrifice. God desires obedience over sacrifice. Sabi po dito sa verse 22-23, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at haid kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Yung paghahandog po na ito na ginagawa po nila, or sacrificial system, ay ibinigay or iniutos ng Diyos sa Israel for a purpose. Mayroon pong purpose yung mga paghahandog na ito. Meron pong atonement for sin, or to expression ng worship, gratefulness. Pag sinasamba nila ang Diyos, gusto nila magpasalamat sa Diyos, naghahandog sila. At bilang pagkilala na ang Diyos ay banal at maluwalhati. Pero hindi ito iniutos ng Diyos sa Israel. Hindi ito iniutos ng Diyos dahil kailangan niya ang mga ito. Hindi kailangan ng Lord o hindi kailangan ng Diyos yung mga handog na yun. Baka, tupa, susunugin, hindi kailangan ng Diyos ang mga handog na yun. Pero bakit inutos? Kundi inutos ito ng Diyos sa Israel para matuto silang magtiwala at sumunod sa Diyos. Simbolo ng pagsunod sa Diyos. Kaya yun binigay ng Diyos sa kanila. Kasi paano nga naman susunod kung walang utos? So yung utos na yon ay binigay ng Diyos sa kanila para ma-practice nila yung pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Ang problema lang po sa ginawa ni Saul, sa chapter po na to, ay ginamit niya yung paghahandog ng tupa at baka para takpan yung hindi niya pagsunod sa Diyos. Para takpan yung kanyang disobedience. Matapos niyang suwayin yung utos, yung instruction sa kanya ng Diyos. Ngayon, naghahandog naman siya nang hindi naman inutos ng Diyos sa kanya. Dito po natin makikita na talagang si Saul ay talagang gumagawa siya ng paraan para depensahan yung kanyang sarili. Akala niya is matatakpan yun ng mga handog. Kaya sabi ni Samuel, to obey is better than sacrifice. Mas mainam na sinunod mo na lang, Saul, yung inutos sa'yo, kaysa naghandog ka pa ng mga ganito. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga handog mo na yan. True sacrifice must flow from a heart that obeys. True sacrifice must flow from the heart that obeys. Pag walang pagsunod, nawawalan din ng saysay yung mga handog na ibinibigay natin. Pag wala po yung pagsunod, nawawalan ng saysay yung atin pong isinasakripisyo. In relation po sa atin ngayon, ano po ba ang sinasabi nito sa atin? Tandaan po natin na yung mga inihahandog natin sa Lord, ano po ba yung mga inihahandog natin sa Lord? Pagsamba, paglilingkod, service, oras na nilalaan natin sa Diyos, talents, or by giving, nalulugod lamang ang Diyos sa mga ito kapag ito po ay galing sa isang pusong masunurin
sa salita ng Diyos. Nalulugod po ang Diyos sa mga ito kapag ito po ay galing sa pusong masunurin sa salita ng Diyos. Kaya sa totoo lang din po, tayo pong lahat ay maitutulad kay Saul. Tayo po ay may partial obedience o hindi pagsunod sa Lord. Tayo din po ay gumawa ng maraming excuses para takpan ang ating mga kasalanan. Para takpan yung ating mga pagkakamali. At dahil po dito, maituturing din na ang ating mga puso ay malayo sa Diyos. Mga kapatid, maituturing din po na ang ating mga puso ay malayo sa Diyos. Pero ito po ang good news. Sa akin pong pagtatapos. Sabi po dito, ang good news po, what Saul failed to do, Jesus perfectly fulfilled. What Saul failed to do, Jesus perfectly fulfilled. Hindi sumunod si Saul sa Diyos, pero ang Panginoong Hesus ay sumunod ng buong buo. Sumunod ang Panginoong Hesus ng buong buo sa Diyos. At hindi gumawa ng kahit anong excuses. Ang Panginoong Hesus ay nagpakita sa atin kung paano mamuhay ng nakaayon sa Diyos. And through His death and resurrection, Jesus offers us a new heart that loves and obeys God. May ino-offer po ang Diyos sa atin, ang Panginoong Hesus sa atin, a new heart that loves and obeys God. Sabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Sabi po dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. At sa pagtanggap ng pusong ito, ano po ba yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos? Sabi po sa Romans 12, chapter 1, sabi po dyan, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our spiritual worship. Kaya magpasiyasat po tayo sa Lord. Panalangin po natin na bigyan tayo ng Diyos ng pusong masunurin. Hindi po tayo perfect, may kahinaan, may kinakatakutan. Pero God will give us a new heart that loves and obey God. At sabi po dito, to present your bodies as a living sacrifice. Hindi na po tayo mag-aalay ng kung anumang mga tupa or baka dito. Ang inaalay na po natin dito ay ang ating sarili, ang ating buhay. A living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our spiritual worship. At bilang po ay manalangin naman naming Diyos na pinakadakila sa lahat. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa inyong ginawa sa pagpapako sa krus at sa inyong muling pagkabuhay. Meron po kaming pag-asa na magkaroon ng bagong pamumuhay, ng bagong puso, Panginoon. Now we surrender our hearts and soul to you, Lord God. At tunay na mamuhay kami ng may pagsunod, tanging sa inyo lamang. Dalangin namin ang kagalakan, kalakasan, correction na nanggagaling sa inyo. At tunay po, na palagi po kaming sasamba at maglilingkod, susunod sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.